Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And ngayong araw po, bali gusto ko lang pag-usapan kasi nga mga kababayan, may dumipensa nga po dito kay President Bongbong Marcos. Kung matatandaan nyo po, naging issue sa kanila yung pagkikita po ni ex-Vice President Leni Robredo dito sa may event sa Sorsogon. Kung matatandaan nyo, nagkaroon ng inauguration para po dun sa may Sorsogon Sports Center, kabilang na rin po dyan yung iba pang proyekto ni PBBM, like yung one-stop shop na building po para sa ating mga government agencies, no? So, kung matatandaan nyo, sabi ko nga, sabi nila, nitong mga dilis na to, si President Bongbong Marcos daw, ginaya daw yung estilo na ginawa ni Sara Duterte na kung saan pagkita kasi nakipagkita daw kay Leni Robredo, bla 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 bla. Pero mga kababayan, ito nga naglabas ng statement si Senate President Chis Escudero regarding dito, no? So ang sabi po niya, ayan, tingin ko ito ay unang hakbang tungo sa ikang paghilom ng kung anumang sugat, hindi pagkakaunawaan, dahil lalahanin ninyo anumang debate o pagkakaiba namin ng pananaw ay political at di personal, sa mas madaling maghilom yan. So yun yung sabi nga ni SP Chis Escudero. Mga kababayan, ito naman yung sinabi ni dating Vice President Leni Robredo. So pakinggan po natin . Kamusta yung pagsalubong ninyo kay BBM po kapwa? Very brief lang naman. Very brief. Actually, in-invite ako ni Senate President Chis. Ano ba? Parang 2 months ago. Attend na sa akin. 2 months ago pa. So, nag-promise ako sa kanya pupunta and request ko kung pwedeng pupunta ako. Iikot niya ako sa mga projects which he did. Before dumating sa Presidente, pinakiusapan niya ako na hintayin para naman para yung Bicolano leaders sabayan ko siya para magsalubong kay Presidente. Tapos in-invite ako to attend the inauguration. So sabi ko, pinhabol ako dito sa Naga, pero hihintayin ko dumating, pero after dumating papaalam na para mahabol ko yung inauguration. Hindi na ako naka-attend actually inauguration. So very brief lang. Parang binelcome lang talaga sa beach. Ano yung pagkasabi ni BBM po sa inyo, ma'am? Wala naman, parang natuwa naman siya na nandun tayo. Nandun si Senator Bang, invited din. Nandun si senatorial candidate Camille Villar. Earlier, bago dumating si Presidente, nandun si Colonel Philippine, nandun si former Senate President Tito Soto, nandun si Senator Lito Lapid. Pero naghahabol din sila ng flights nila. So si Senator Tito Soto at si Senator Lito Lapid, hindi na nahintay si Presidente. So nandun na lang talaga kami tatlo. Senator Bang, si Camille Villar, tapos syempre si SP Chis. Marami pong mga reaksyon na maganda at least nandun po kayo, nakapagsalubong kayo. So ganitong sitwasyon, ma'am, ano naman sabi natin ganito sa ranas mamamayan? Wala namang, sa akin kasi hindi naman issue yun. In fact, para sa akin yung nagbibigay respeto ka sa posisyon. So wala namang, walang pag-aatubili yung pag-oo ko kay Senator Chis na pwedeng sumama ako sa kanyang pagsalubong. Ang tingin ko tama lang naman kasi bisita natin sa Bicol. Yun lang ang problema na hindi ako nakastay ng matagal kasi may hinahabol ako. Pero otherwise, okay lang naman sa akin. Okay, thank you, ma'am. Ayan, so mga kababayan, narinig niyo po yung kay Miss ex-Vice President Leni Robredo na nanggaling yun.
na si SP Cheese Escudero, 2 months pa lang, na-invite na siya para sa event na yon. And automatic, syempre, si SP Cheese, iimbitahin niya rin yung presidente natin kasama ng First Lady natin. So, may mga iba pang kilalang politiko ang nandun na binanggit, si ex-VP Leni Robredo. So, tama lang yung sinabi ni VP Leni, no, na kasi nga, may mga kababayan tayo, yung mga dilis dyan, na ginagawa ng issue itong pagkikita ni PBBM at ni ex-VP Leni Robredo. So, mga kababayan, alam nyo naman na noong kampanya, kasi 2 beses po naglaban si PBBM at si ex-VP Leni noong 2016. As Vice President, naglaban sila and nanalo nga doon si Leni. And then, noong 2022, naglaban naman po sila sa presidential race, which is nanalo naman si President Bongbong Marcos. And na-witness nyo naman kung paano batuhin ng putik ni ex-VP Leni Robredo si PBBM noong kampanya. Pero despite the situation, despite sa mga past, still, si VP Leni very professional na hinarap si President Bongbong Marcos. Alam niyo yung sinasabihan nilang lutang, yung sinasabihan nilang may saltik, mas may respeto pa pala sa ating mahal na Pangulo. Hindi ko sinasabing suportahan natin yung mga kasama ni VP Leni, ex-VP Leni. Hindi ko sinasabing ganon. Kumbaga, sinasabi ko lang na yung nilalait-lait, kahit naman ng mga DDS, nilalait-lait nila si ex-VP Leni noon, na lutang, na dilulo, na lugaw, na sabaw, ganyan. In terms of respect, may respeto. Kumbaga, yung nangyari noon, dahil naglalaban sila diba, sa isang posisyon. Normal lang na magbatuhan ng putik. Sabi nga ni, diba, nabanggit nga ni First Lady Lisa Marcos, normal lang yung kampanya. Pero yung kayo pa yung magkadandem, tatawagin bangag yung presidente mo. Pagre-resign ninyo yung presidente mo, tas ikaw nakikisali ka pa, ibang usapan na yun, mga kababayan. Nagpapakita lang talaga na walang respeto. Narinig nyo nga, sabi ni, at nakita nyo din naman yung video na ipinakita natin, yung previous content natin, na respeto talaga sa isa't isa. Si PBBM, kilala nyo naman yan na hindi yan pala patol. Na kahit padungisan nyo yung pangalan niya, batuhin nyo siya ng masasakit na salita, personalin nyo siya, idamay nyo yung pamilya niya, still napaka-professional ni PBBM. Kahit ano pang ginawa mo sa kanya, kaya kanya pa rin harapin. Kaya ka pa rin niyang tratuhin ng tama. Kahit na ikaw bastos pinakita mo, si PBBM, kaya niya pa rin trumato ng tama ng tao. Kahit na napakasukdulan na yung sama na ugali. Ha? So, pinapakita lang dito, mga kababayan, pinapakita ko lang na si VP Leni, despite sa naging history nila noong kampanya ng 2016 and then 2022, respeto pa rin talaga yung pinapakita niya. Hindi katulad ni Vice President Sara Duterte, na kung ano-anong pinagsasabi, akala mo talaga napakalinis. Nga pala, mga kababayan, di ba nga sabi ko sa previous content ko, hindi ko napanood yung video ni Sara. So, marami pa akong gustong komentarihan o bigyan ng opinion dito sa naging press conference niya. Kasi may mga gusto akong iklaro, may mga gusto akong i-correct. Katulad ng sinasabi nga ng mga dilis na ito, na utang maloob ni PBBM yung pagpapalibing kay dating Presidente Ferdinand Marcos Sr. So, iko-correct lang natin yung mga ilang detalye, yung mga ilang pasaring niya, mga ilang sinabi niya doon, dahil kagabi ko lang napanood, actually, mga kababayan, sa TikTok pa. Sa TikTok ko pa siya pinanood. GMA po, napanood ko. So,
So may mga ilang ano lang tayo doon na i-correct na hindi makatotohanan, no mga kababayan, kasi nakakainit talaga ng ulo. And yun nga, mabalik tayo. Ito nagpapakita lang na kung sino talaga yung mga leader, yung mga totoong leader na may kayang rumispeto, 'di ba? Hindi ka pwedeng maging leader kung wala kang respeto sa current leader or sa ibang mga tao eh. Alam mo yung respetuhin mo na lang bilang tao. Kung hindi kayo magkaibigan or ayaw mo sa tao, respetuhin mo na lang bilang tao. Kaso hindi, kahit yung patay, gusto mong guluhin. Wala kang pinalalagpas. Tapos ang nakakatawa, proud na proud pa yung mga delusional na didilis dyan. So yun mga kababayan, narinig po natin yung naging statement ni VP Leni at ni SP Chis Escudero na kung saan hindi ginaya ni PBBM si Sara. Ba't siya kagayahin? Wala namang kaaya-aya para gayahin si Sara Duterte, di ba? So yun lang po mga kababayan, and maraming salamat po sa inyong lahat.